Mm. May ibang mga tao na naghihiwalay sila because of away sa pera. May ibang tao na nag-aaway sila just because hindi na sila nagsisex. Ah. May mga ganon. Mahirap yung ganon kasi ibig sabihin, hindi ang tao ang mahal mo, kundi kung ano ang meron yung tao na yun. Yeah. Agree. Kasi I think mas magiging matatag yung relasyon ng tao kapag yung minahal mo is mismo yung tao na yun. Yung ugali nung Oo, tao. yung ugali ng Yung tao na yun. pagkatao niya. Hindi yung Mm-mm. itsura, hindi kung ano Mm-mm. man yung meron siya, kung hindi yung, kung paano siya, yung siya talaga. Alam mo kasi yun, Mm-mm. 'di ba? Because we are all unique. So, pag yung Mm-mm. tao talaga yung gusto mo, yung tao, hindi mo yan makikita kahit saan. Kahit saan. Kahit kahawig pa niya, kahit kahawig pa nung tao, no? Pumunta ka kahit saan and you will always, kapag mahal mo ha, kapag mahal mo yung tao na yun, parang hindi, kahit pa kahawig, kahit merong konti, ano, malaramdaman mo na hindi ito yun, hindi siya yun. Siya pa rin talaga yung gusto ko. Mm-mm. Pag totoong yun yung mahal mo. Tsaka, Mm-mm. um, financial, tsaka yung, yan nga, no? Nung minsan nabanggit ko yan eh, yung sexual attraction, ayan. Yung attraction na yan, it will fade. Mm-mm. It will fade. Diyos ko, aminin natin lahat, di ba? Yan. Ilang minuto lang yan. Di ba? O tapos ano, pagkatapos ano, yan ba yung basihan mo ng relasyon nyo? Kung yan ang basihan mo ng relasyon mo, napakababaw mo, oy. Yes. Diba? Sus, Ginoo talaga. Hindi kasi it will fall under yung love language na sinasabi. Because there are people, yung naghihiwalay dahil doon, there are people na ang love language kasi nila is physical touch. Mm-mm. So pag yun ang love language niyan, kailangan nila yun. Because Mm-mm. without that, they feel unloved. Yes, oo. Oo, ganun yon. So, kailangan yon isa sa mga aalamin mo when you want to enter a relationship. Aalamin din yung dalawa. Meron yan quiz online, available, libre naman. Take that quiz, be honest, take that quiz, and i-communicate ninyo sa isa't isa. No, ito yung love language ko. So, kapag Mami Cool! Hello sa'yo! Kamusta ka? Have you met Mami Kulasa? Mami Kulasa is one of my oldest friends. Hindi siya matanda, pero ibig sabihin, pinakamatagal. Isa sa mga pinakauna-una ko siyang kaibigan dito sa TikTok. Yan. Okay, Host pa guys, meet Mami Kulasa. Ay, hindi siya, Hello, Miss Mami Kulasa. Ay, hindi Hello. siya makaakyat. Sige, dyan ka lang, Mami Kay. Tawag Ayun. dito, host, pwede paki-elaborate yung love language. Ang ganda ng topic na yan. Yes. Love, sige, isang linggo ko tong Oo. ita-topic. Sige, si love language. Maganda talaga sila. Parang nabanggit ko na siya kasi actually before, no. Love language. Iba-iba tayo ng love language. And it doesn't mean na pag magkaiba kayo ng love language, hindi na mag-work yung relationship nyo. No. No, kailangan lang naiintindihan nyo ang love language ng isa't isa. Yes, Mami Kulasa. Naiintindihan nyo dapat ang love language ng isa't isa para you can give what your partner needs. Mm-mm. Okay. So, yon. Isa sa mga love, meron tong lima. Sandali lang. Puntahan natin yan. Love languages. Ay, host, may nagtatanong. Love language composed of what? Love languages. The 5 love languages. Dali lang. So, yan. Pwede nyo po itong i-google. Ayan. Kasi may may mga, ayan. The 5 love languages. Wait lang. How to receive and express love. No? Ang love language is how you receive and express love. Kumbaga sa language, no?
paano yung pagsasalita mo? So, ikaw na may, ito yung, halimbawa, ang ating language, Tagalog, Filipino tayo, di ba? Lahat ng mga Pilipino naiintindihan ng Tagalog or Filipino. Right? Okay. Ngayon, pag pumunta ka ng Amerika at hindi ka marunong mag-English, maiintindihan ka ba nila? Hindi. Di ba? Or sila ba maiintindihan mo? Hindi. Same as love language. Kasi love language nga. Now, parang ano din, parang currency din, parang pera. Okay, parang pera lang din siya, no? Meron tayong 5 love languages. Mamaya sasabihin ko lahat-lahat 'yan. Yung 5 love languages na 'yan, ginagawa naman natin lahat 'yan. Okay? Kung baga sa halimbawa sa dialects, no? Kaya natin, siguro kaya natin magsalita ng 5 dialects na 'yan. But okay, meron dyan isa na pinakamatimbang sa atin. Okay? Kung halimbawa, currencies, no? Merong peso, merong dollar, merong euro, ganyan. Merong iba-ibang currencies. Meron dyan yung mas mataas yung value. Tama? Nagigets nyo ba ako? Meron dyan yung mas mataas yung value. So, same sa love language. Although, ginagawa natin lahat-lahat dyan, ine-express natin yung pagmamahal through 5 ways na yan, meron yan yung isa yung mas matimbang sa atin. Yung isa na yon na mas matimbang sa atin, na priority natin, yun yung love language natin. Yun yung way natin na mag-express ng pagmamahal. Yun din yung way natin, yung katanggap-tanggap sa sistema natin. Sa sistema natin yun na. Hindi mo yun ginusto na yun ang love language mo, pero yun, yung naiintindihan ng utak mo na pagmamahal. So, pag hindi yun ang sinabi sa'yo, no? Kapag hindi yun yung binigay sa'yo, you will feel unloved. Example, no? Meron tayong 5 love languages. Okay, sasabihin ko lang muna ang lahat. Teka lang. 5 love languages. Eto sila. Words of affirmation. Quality time. Physical touch. Acts of service. Tsaka receiving gifts. Nalaglag si Mami. Ayan, okay? So, halimbawa, ako, ang aking love language is, etong dalawa words of affirmation tsaka quality time. Yan. Matimbang sa akin yung dalawang yan, no? Matimbang sa akin. Gusto ko yung makikipag-usap talaga sa akin. Sabi ko nga kapag getting to know, intentional ako. Andun ako, no? Ngayon, Mami, halika, akyat ka ulit. Importante sa akin yun. So, pag walang oras para sa akin, kapag hindi ako kinakausap, I feel unloved. Ganon ako kababaw. Meron kasi mga ibang tao sasabihin, porkit kinausap ka lang, ganyan, na-fall ka na, ganan. May ganon, di ba? May mga ganon eh. There are. Kasi yun yung love language namin eh. Wala kaming pakialam. Alam mo yun, kami, mabubuhay kami sa LDR. Okay kami because yun yung love language namin. Kapag ang love language, kapag ang love language mo ay physical touch. Sige, paano ka mag-physical touch? Kung magkalayo kayo, it will never work. LDR will never work for you. Kasi hahanapin mo yun. Hahanapin mo yung magka-holding hands kayong WWHH. Diba? Ay, baliktad pala. HHWW, holding hands while walking. Hahanapin mo yan. Sa isang relasyon, yung ka-holding hands mo. Hahanapin mo yung kaakbay mo. Diba? Hahanapin mo yan, yung yakap sulat kispirin, hahanapin mo yan kapag yun ang love language mo. Ganon. So again, yung 5 na yun, ginagawa natin yun lahat. Normal yun. Diba? Sa isang relasyon. Pero alin dun yung matimbang sa'yo, yun yung love language mo. That's why you have to be honest. Ano kaya yung love language ko? You have to know. Ayan, halika. Welcome back, Mami. Ayan, si Mami Norms nagbabalik. So, ito po yun. No? Words of affirmation. Ayan.
May pa-music si Mami. Words of affirmation is about expressing affection through spoken or written words. Yan. Praise or appreciation. When this is someone's primary love language, they enjoy kind words and encouragement, uplifting quotes, love notes, and cute text messages. You can make this person's day by complimenting them or pointing out what they do well. 5 love languages, it applies not only to special or love relationships, but also to other kinds of relationships. Sa family, friendships, mga ganyan. Business, it applies to all kinds of relationships, no? So, yon, kapag ang words of affirmation, ito yung mga taong nadadala sa, kumain ka na ba? Nakakaloka. Kumain ka na ba? Diba, ang dami na biktima niyan? Yes. Lalo na pag yung mga kausap mo, mga pa-fall. Correct. Diba? Pakialam mo ba kung kumain na ako? Anong ulam ko? Pakialam mo ba? Pero, yon, kapag ang kapag ang sabi ni Apat Elmer, sister, parang wala kang kausap. Ang dami kong kausap po eh. Ang tag dito, ayun, kapag yan ang love language mo, gusto mong maririnig yung words na, I love you, ingat ka lagi, o kamusta ka na dyan, okay ka lang ba? Yan, ganon. Whether spoken or written. Kaya nga may nafo-fall sa text. Gets? Sasabihin na naman ng mga ibang tao, the next text ka lang, na-fall ka na, tanga ka. Hindi. Yun yung love language ng tao. That's the word. Yun yung naka-wire dyan sa utak niya. Yeah. Some people, there are so many people na judgmental. Ang dali kasi mag-judge, diba? Tanga mo, ganyan lang, na-fall ka ganyan. Yun yung wiring ng utak nila. That's their love language. And that is something that you don't, alam mo yun, you don't choose that eh. Bigla mo na lang mararamdaman yun. Ganun, no? That's the love language. Okay? Words of affirmation. O, yun, no? Number 2, yung quality time. Okay? Someone with this love language wants undivided attention. Hindi naman sinabi na sa'yo na siya buong araw. Pero, basahin natin muna lahat. Okay, someone with this love language wants undivided attention. They feel loved if you are present and focused on them when you are together. Okay, this means putting down the cell phone, turning off the computer, making eye contact, and actively listening. People with this love language are looking for quality over quantity. Gets? Quality time. Big sabihin, halimbawa, kaya ito magsusurvive to sa LDR. Kasi, kahit halimbawa, once a week lang kayo magkakausap kasi yun yung schedule, yun lang talaga yung kinakaya ng schedule. And sometimes, ganun talaga pag LDR, di ba? O kaya, sa gabi ka lang Hello, Kuya Glenn! Happy Blessed Sunday! Ayan, halimbawa, meron lang kayong time na yun lang yung pag-uusap ninyo, yun lang talaga yung schedule nyo. Minsan kasi sa LDR ganon, 'di ba? Limited yung time ninyo. Pero kapag nag-usap naman kayo, quality time naman. As in talagang mararamdaman mo present kausap mo, 'di ba? Intentional, 'di ba? Pagkausap mo, ramdam mo na ikaw lang talaga yung kausap niya, mabilis ang response at ang response may sense. Ma-appreciate niya 'yun. Okay, kapag LDR ganon. Okay, it will work. No? Tapos, kapag naman magkasama kayo, you will feel yung presence niya. Wala siyang hawak na cellphone habang magkasama kayo. Okay. Diba? Ayun. Quality time. No? Tsaka yung effort to spend the time with you. Kasi madaling sabihin na busy ka sa taong hindi mo gusto. Diba? Ayun yun. So, yung mga tao na ang kanilang love language, quality time, bibigyan kanya ng oras. And at the same time, they want the same language back.
Yun din yung katanggap-tanggap sa kanila. Again, yung wiring. Pag magkasama kayo para kayong lintas sa isa't isa, sabi ni Lods Glenn. Oo, Kuya Glenn, quality time. Depende sa inyo kung ano yung what you do with your time, no? Pwede kasing pareho kayo ng sports, ganyan. Pwede kasing pareho kayong whatever you enjoy doing together. Basta kayo. That's quality time. Okay? So yon, may mga taong masaya sa ganon. That's it, no? And it doesn't have to be about the S thing. Hindi ibig sabihin yung quality time nila is yung S lang. No. Okay? Pwedeng happy sila na magkasama sila because, yun nga, nandun sila sa favorite sport nila. Ganyan. Or they walk na magkasama sila. Ganyan. Quality time. Bahala kayo sa quality time. It can either be LDR o kaya kahit magkasama kayo. Basta you have that time na kayong dalawa lang. Yon, quality time. Okay? So, physical touch. Ito na tayo kay physical touch, no? Kumbaga, matatanda na tayo para ipaliwanag to. Yakap, sulkis, pirin, HHWW, ganyan. And the S thing. Natawa ko kung paano mo sinabi yung sabay tawa, matatanda na tayo para ang ganda ng bitaw mo nun. Gusto ko yun. Of course, guys. Of course. Common sense na itech. Physical touch. A person with physical touch as their primary love language feels through physical affection. Aside from the S, they feel loved when their partner holds hands, touches their arm, or gives them massage at the end of the day. Mga ganyan. Ewan ko sa'yo, Kuya Glenn. This person's idea of a perfect date might include cuddling on the couch with a glass of wine and a good movie. They simply want to be close to their partner physically. Physically, ha? If we put God in the center, we will have a solid foundation. Yes. Okay? So yan, kailangan naiintindihan natin yung love language ng isa't isa. Okay? Again, kahit anong gawin yung tumbling, ang tao na ang love language na physical touch cannot be talaga yan sa LDR. Cannot be, maghahanap yan. Alam nyo na, no? Hindi dahil sa malandi sila or what. Pero yun yung naka-wire sa utak nila. Unless yan ay kung iba-iba unless nag-iisip si unless iba-iba ang ka-date niyan, no? Araw-araw, linggo-linggo, iba-iba, iba yun, malandi yun, no? Pero kung isa lang, no? At talagang yun lang yung gusto niya sa buhay niya, you understand na yun yung love language niya, physical touch. Hindi siya mabubuhay without that. And without that, again, pag hindi yan naibigay sa kanya, that person will feel unloved. At yung physical touch na yan, kahit anong balentong ang gawin mo, hindi mo yan mabibigay sa LDR. Okay? Acts of service. Okay, number 4. Etong acts of service are nice things you do for your partner that make them feel loved and appreciated. Such as, pag magkasama kayo, helping with the dishes, running errands, ganyan, tumulong ka in whatever way sa mga trabaho niya. No? Yan. If your partner's main love language is acts of service, they'll notice and appreciate little things you do for them. They tend to perform acts of service and kindness for others too. Paano to ginagawa ng LDR? Halimbawa, live. Ayan, andyan siya nakasupport. Acts of service yan, no? Or, meron kang gagawin, may activity ka, andyan, mararamdaman mo yung supportan niya kahit wala yung presence niya. Pero andun yung support. Little things, effort, yan, napapansin yan, no? So, yon. Acts of service, pwede pa din kahit hindi kayo magkasama. Okay? So, yon, ha? Now, receiving gifts, pang-5 na to. For someone who uses and responds to this love language, gift giving indicates love and affection. Kapag walang tokens, yung gifts,
Hindi naman ibig sabihin nito, hindi naman kailangan grande ang mga regalo, no? Kahit tokens lang, actually kahit alam mo, kahit maliliit na box lang ng ano, na may nare-receive lang sila. Whatever, kahit nga yung pinitas lang na gumamela sa ano, tapos bigay mo sa kanya. Kahit ano lang, basta may matanggap siya na material, yung nahawakan, may tangible. Yes. Ha? Sige. Go. May papalalamove daw siya. Ayun, kahit ano na maibibigay mo sa kanya na nahahawakan. Gusto rin niya, same thing, makaka-receive din siya from you. Yan yung receiving gifts, no? Okay? They treasure not only the gift itself, but also the time and effort the gift giver put into it. People who enjoy receiving gifts as part of their primary love language do not necessarily expect large or expensive presents. It's more the effort and thoughtfulness behind the gift that count. Iyon. Ayan. So, sana nagigets ninyo, guys. So, when you take the time to pick out a gift specifically for them, it tells them you really know them. People with this love language can often remember every little gift they have received from their loved ones because it makes such an impact on them. Okay, so yan yung 5 love language. It's the thought that counts. Yes, yes po. New Orleans Pinoy, no? So there, 5 love languages. So again, guys, yung 5 na yan, ginagawa natin lahat-lahat yan. Tama? Ginagawa natin lahat-lahat yan, no? Pero meron dyan isa na matimbang. Alin yun? Ano yun? So you need to understand. Kapag ikaw pumasok ka sa isang relasyon, alamin mo kung ano yung love language ni partner. Para maibigay mo sa kanya. No? At the same time, ipaalam mo din sa kanya yung love language mo. Para siya, maibigay din niya sa'yo yung kailangan mo. Reciprocation is what will make your relationship work. Bigayan yan. Okay? So, kahit magkaiba kayo ng love language, as long as na ibibigay nyo sa isa't isa, no? Kaya nga, importante yung communication. You need to let each other know. Diba? You understand each other. Through communication, malalaman mo ano yung love language niya. Sige. Diba? If you really love the person, diba, syempre, ibibigay mo kung ano yung kailangan niya. No? Ganon. So, there. Yan po ang love language, Pao. Ano ang lalim ng inisip ni Kim. No, kasi tawag dito kasi, yung mga sinasabi mo kasi na yon, agree talaga ako dun sa lahat ng sinasabi na yon. Kaya ako napapaisip doon kasi parang meron lang din, although